Ang nakaraan. Hindi naman inaasahan ng Lecherous Demonic Scourge na napakalakas pala ni Joke Legion, at siya ay napatumba nito gamit ang kanyang napakalupit na teknik na nagdulot ng pagkasira ng kanyang katawan. At sa panghuling tira ni Joke ay ginamit nito ang kanyang Demonic Sword para putulin ang ulo ng Lecherous Demonic Scourge at nang hindi na ito magkalat pa ng kamanyakan. At hindi naman makapaniwala ang mga tauhan ng Lecherous Demonic Scourge sa kanilang mga nakikita, at nasasaksihan nila ang malagim na sinapit ng kanilang leader. At hindi naman nila inaasahan ito dahil pumunta lang sila sa kuweba, dahil meron silang naririnig na kakaibang mga boses na nagsisigawan, at hindi nila lubos maisip na patay na pala ang Lecherous Demonic Scourge. At ang malala pa dito ay pinugot ni Joke Legion ang ulo nito. Kaya't napapatanong na lang ang mga kupal, kung totoo nga bang si Joke Legion ang may gawa ng lahat ng ito, at tinititigan lang sila ng ating bida na para bang sila na ang isusunod nito. Kaya't naghanda din naman ang mga kupal at hinugot nila ang kani-kanilang mga espada, at ang mga ito ay nangangamba dahil hindi nila alam kung gaano kalakas si Joke Legion. At napagdesisyonan naman ng isa na una siyang aatake kay Joke Legion, at napapasabi pa ito na mamatay na sana siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay papalapit na din pala ang atake ng ating bida, na nagdahilan ng pagtalsik ng mga dugo nito sa mga kasama pa nitong mga kupal, kaya't napapatingin na lang sila sa lumilipad na bangkay ng kanilang kasama. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang mga pag-atake ni Joke Legion, at siya ay tumalo ng pagkataas-taas para simulan ng kanyang pagmasakar sa kanila. At sa kanyang sobrang bilis, ay pinagpuputol niya ang mga katawan ng mga kupal na ito. At hindi naman nila namamalayan na tinamaan na pala sila ng napakalakas at napakabilis na espada ni Joke Legion. At kahit pa sila ay magtangkang umatake, at sila ay naunahan na ng ating bida. At ang kani-kanilang katawan ay para bang giniling na karne, at nabalot ng dugo ang buong kuweba nang matapos ang lahat ng iyon. At sa bilis ng mga pangyayari, ay tinapos naman ni Joke Legion ang mga kupal gamit lang ang isang atake at ang kanyang Demonic Sword. Kaya't maririnig naman sa buong kuweba ang mga boses na nagsisigawan, at ang mga kupal ay namimilipit sa sobrang sakit na kanilang natamo sa atake ng ating bida. Kaya't sa mga pagtalsik ng dugo at mga brutal na kinahinatnan ng grupo ng Lecherous Demonic Scourge, ay napapatulala na lang si Charion. At sa mga nasasaksihan niyang ito ay napagtanto niya na napakarami ng buhay ang kinitil ni Joke Legion at siya ay nagsisimula na ding matakot. Subalit kahit gayon paman ay nagtataka lang si Charion at naghalo ang kanyang pagkamangha at takot kay Joke Legion, ngunit hindi pa din niya maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang tunay na katauhan ni Joke Legion. At sa mga nagawa niyang ito ngayon, ang amoy ng dugo sa paligid at mga patay na katawan na nakapalibot dito ay nagdadahilan ng kaguluhan ng isip ni Charion. At naaalala pa niya noong una pa niya itong makilala, na ang masiyahin at napakabait na mukha ng taong ito ay mas marami pa pala ang dapat niyang malaman. Kaya napapatanong naman din si Charion kung ito nga ba talaga ang Joke Legion na kanyang nakilala. Ngunit kahit sa ganun paman ay napagdesisyonan pa din ng babae na tawagin si Joke Legion, at siya ay pinansin din naman agad nito at biglang napalingon. Ngunit sa sobrang pagkabigla ni Charion ay ibang-iba ang kanyang nakikita dito, at hindi niya lubos maisip na masasaksihan niya ang ganitong katauhan ng ating bida. At makikita naman din na punong-puno ng killing intent ang mga mata ni Joke Legion, at handang-handa pa siyang pumatay kung kinakailangan. At bigla din namang nag-iba ang aura sa paligid na ni Joke Legion at siya ay napangiti. At dagdag pa nito na sinabi niya na ipikit ni Charion ang kanyang mga mata dahil makakakita siya ng mga brutal na pangyayari, ngunit hindi niya sinunod. At dagdag pang sinabi ni Joke Legion at siya ay nagpaliwanag kay Charion na kapag sinimulan niyang hugutin ang espadang ito ay hindi na niya nakokontrol ang kanyang sarili para pumatay pa ng mga tao. At hindi pa nga nakokompleto ni Joke Legion na mapasa kanya ang full power ng Demonic Sword na ito. Ngunit hindi naman siya naiintindihan ni Charion at namamanghalang ito sa biglaang pag-iiba ng aura ni Joke Legion. At dagdag pang paliwanag ng ating bida na ang sandatang ito ay ibinigay lamang sa kanya ng kanyang ina,
Kaya't dahil dito ay hinay-hinay niyang pinag-aralan kung papaano ito lubusang mapapa sa kanya. At napapaisip naman si Charion at sinasabi niya na nakakakilabot pala ang espadang hawak-hawak ni Joke Legion at kitang-kita ang mga aura na lumalabas dito kahit pa nakabalot. At sa pagalit na tono ng ating bida ay nasabi na niya hinding-hindi niya gagamitin ang sandata ng kanyang ama at ang gagamitin lang niya ay ang sandata ng kanyang ina para sakupin ang buong mundo. At nangako si Joke Legion sa kanyang sarili na hinding-hindi siya gagamit ng espada ng kanyang ama. Kaya't napapatanong na lang din ang babae kung bakit, at sa isip niya ay bakit pa dinadala ni Joke Legion ang espada ng kanyang ama kung hindi naman niya ito gagamitin. At sa napakalalim na pag-isip ni Charion, ay bigla din naman siyang tinanong ni Joke Legion kung okay lang ba siya at walang masakit sa katawan nito. At sa seryoso nitong pagtatanong, ay lubos namang nag-aalala si Joke Legion sa kalagayan ni Charion. Kaya't namamangha na lang ang babae, at siya ay napapatingin ng mata sa mata kay Joke Legion at nakukuha pa nitong mag-alala sa kanya sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kuweba. At sa mahinang boses ni Charion ay sinagot naman niya ang katanungan ni Joke Legion at sinabi ng babae na okay lang siya at sa kanyang isip na kahit na anong version pa ni Joke Legion ang kanyang kausap ay si Joke Legion pa din ito. At sa kabilang banda naman ng isla ay ramdam na ng mga kalahok na sila ay ligtas na at wala nang dapat isipin. At makikita naman na ang ibang mga kalahok ay nagpapasalamat dahil sa iniligtas sila ng isang tao. At kung hindi dahil doon ay mamamatay na silang lahat, at sinasabi pa ng isa na hindi nila makakalimutan ang kabutihang kanyang ginawa. At hindi din naman naintindihan ni Sochang ang biglaang pagpapasalamat ng mga tao sa kanya, ngunit wala na siyang magagawa at tanggapin na lang kung ano ang mga papuring kanilang masasabi sa kanya. At si Sochang ay naguguluhan at bakit ito nangyari sa kanya, dahil sa kahuli-hulihan ay naging isa pa nga siyang bayani. At napapaisip pa ito na noong magkaroon siya ng malay at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay nagulat ito dahil mayroon na siyang hawak-hawak na isang espada na duguan, at nakikita pa niya na napakaraming tao ang namatay at nakahandusay sa kanyang harapan. At dagdag pa nito ay naaalala din ni Sochang na sinabi ni Joke Legion, na nararamdaman niya na siya ay biglang napatulog ng ilang sandali lang at si Joke Legion ay nagising at nasaksihan niyang ito na ang mga nangyari. At ginagatungan din ito ni Charion dahil dagdag pa niyang sinabi na hindi lang ang lecherous demonic scourge ang namatay kundi pati ang kanyang mga tauhan at sila ay punong-puno ng dugo. At yun ang naaalala ni Sochang na sinabi ng dalawa sa kanya at sa ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat na parang mayroong connection ang lahat ng mga nangyari sa kanya. At sa malalim niyang pag-isip, ay sinabi niya na baka nilagyan ng kanyang lolo ang kanyang katawan ng napakalakas na martial arts at ito ang nagdahilan ng kanyang paggalaw habang siya ay natutulog at dahil dito ay napatay niya ang lecherous demonic scourge. Kaya't siya ay mangyak-nyak at nagpapasalamat sa kanyang lolo, sa kanyang mga nakamit na kapangyarihan ngayon, at nagtataka din naman ang dalawang kalahok kung ano na ang nangyayari kay Sochang. At habang nagpapasalamat ang mga kalahok kay Sochang, ay bigla din namang napapaisip si Sol Byokwa na parang mayroong mali sa mga sinabi sa kanila sa mga totoong nangyari. At siya ay nagmasid-masid sa paligid hanggang sa makita niya si Joke Legion at si Charion, at sa kanyang hinuha ay hindi sinasabi ng dalawa kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng kuweba. Kaya't pinagmasdan lang niya ang dalawa at nagtataka kung ano nga ba talaga ang pagkakakilanlan ni Joke Legion. At sa lahat ng ito ay napapasabi din naman si Charion na hindi siya makapaniwala at inako lahat ni Sochang ang mga responsibilidad sa mga nangyari. At napasagot din naman si Joke Legion na inaasahan na niya ito dahil ang pride at status ay ang pinahahalagahan lang ng mga taong katulad nila. At napapaisip din naman si Charion na kung ito lang ba ang importante sa kanila. Ngunit habang nag-uusap silang dalawa ay bigla din namang napasigaw ang isang kalahok. At sinabi nito na tingnan nila ang dagat dahil papalapit na ang kanilang barko na magdadala sa kanila pauwi. At sinasabi din naman ng ating bida na dahil sa mga nangyaring ito, ay mayroong mangyayaring kakaiba at mga biglaang pagbabago. Kalat naman na ang balita na nagtapos na ang Dragon and Phoenix Tournament at sa ngayon sa Southern Peak Alliance.
ay makikita naman siyang inyong ang leader ng lugar na ito, at lumapit sa kanya ang kanyang guard at sinabi nito na ang ginawa ng kanyang apo ay kabilib-bilib dahil pinatay niya ang lecherous demonic scourge at niligtas pa niya ang mga kalahok. At dagdag pa niyang sinabi na malaki na nga ang na-improve ni Sochang, at siya ay masaya sa mga nakamit nito. Ngunit parang nagdududa naman ang matanda, at bigla siyang napapaisip sa lahat ng mga nangyari ngayon sa tournament. At bigla itong nagsalita at sinabi naman niyang inyong na lahat ng mga pagpatay na iyon ay hindi ginawa ni Sochang, at nagtataka din naman ang guard kung bakit ito nasabi ng kanilang leader. At dagdag pa ng matanda na ang batang iyon ay hindi pa ganun kalakas para talunin ang lecherous demonic scourge, at kinakailangang panisutyang ng napakatinding training para mahigitan ang taong iyon. At napatanong din naman ang guard kung sino ang kanyang tinutukoy, at sinabi niyang inyong na nabalitaan niyang sumali ang isang bata sa tournament na iyon. Kaya't bigla din namang nagulat ang guard at sinabi nito na kung ang tinutukoy ba niya ay si Joke Legion. At sagot din naman ng matanda na siya na nga at wala nang iba pa. At napapaisip din naman ito kung tama ba ang kanyang mga hinala na si Joke Legion ang taong pumatay sa lecherous demonic scourge. At hindi naman niya lubos maisip na makakaya ito ni Joke Legion, at hindi niya maiwasan na isipin ang lahat ng mga ito ay konektado sa kanya. Kaya't napasagot din naman ang guard kung gusto ba niyang inyong naimbestigahan niya ito ng palihim, ngunit sinabi din naman ng matanda na huwag na at baka magalit pa ito sa kanila. Kaya't ang dapat na lang nilang gawin ay pagmasdan na lang si Joke Legion kung ano pa ang kanyang mga susunod na hakbang. At naintindihan din naman agad ito ng guard, at dagdag pa niyang sinabi na kahit na ano pa ang mga nangyari at ito ay isang oportunidad para mabahiran ang reputasyon ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit nakapagdesisyon din naman siyang inyong na hindi muna ito ang kanyang isipin, at kayang-kaya din naman nilang maging advantage ang insidenteng ito para siraan ang Northern Heaven Supreme Family sa mga tao. Ngunit wala pa silang matibay na ebidensya para pabagsakin ang mga iyon. At napapaisip siya na ang mga may pakana sa kabila ng insidenteng ito ay napakatatapang, at nagawa pa nilang pasukin ang Dragon and Phoenix Tournament. At sa laking gulat ng guard, ay bigla din namang nasabi ng kanilang leader na siguradong hindi din palalampasin ng mga may kagagawa ng insidenteng iyon ang Heavenly Dragon Grand Tournament. At para bang mayroon din namang pinaplano ang matanda, at sinabi pa niya na hindi nito alam kung sino ang mga may pakana sa lahat ng mga pangyayaring ito. Ngunit sasabayan lang nila ang mga ito para mas lalong bumagsak ang Northern Heaven Supreme Family at unti-unting manalo ang Southern Peak Alliance. At sa kasalukuyan naman sa isang parte ng lugar na kung saan makikita ang mga kabundukan at mga kagubatan. At ang lugar na ito ay tinatawag na New Wind Manor, at ito ay tagong-tago at matatagpuan lang sa isang liblib na lugar. At sa ngayon makikita naman din na pumunta si Charion at Joke Legion dito, kaya't napapatanong na lang ang babae kung ano ang ginagawa nila dito at anong klase ang nasa loob nito. Sa masayang sagot ni Joke Legion, ay sinabi niya na ang lugar na ito ay kung saan siya lumaki. At napapatingin na lang din si Charion, at napapaisip siya na talagang ang sinusurpresa siya nito sa kahit na anong gawin ni Joke Legion. At nang papasok na sila sa napakalaking gate, ay nagsimula din namang magkwento si Joke Legion na siya ang gumawa sa pangalan ng lugar na ito. At gustong-gusto niya na ipangalan ito sa hangin dahil sila ang tatangay sa lahat ng mga martial arts sa buong mundo. Subalit nang makapasok na sila, ay nagulat din naman si Charion sa kanyang mga nakikita. At siya ay napahanga sa kagandahan ng lugar, at sa tanang buhay niya ay ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong klaseng lugar. At bigla din namang napatanong si Joke Legion kung nagustuhan ba niya ang kanyang lupang sinilangan, at sinabi din naman ni Charion na napakaganda dito at siya ay napatanong kung bakit napakalaki ng lugar niya. Kaya't sinagot din naman agad siya ng ating bida, sinabi niya na mayroon itong plano na magtatag ng bagong sect dito. Kaya't nagugulat din naman si Charion sa pinagsasabi ni Joke Legion. At dagdag pa nito na ang pangalan ng kanyang bubuuin ay tinatawag na Azure Heaven Sect, at sa lalong madaling panahon ay gustong-gusto na niya itong masimulan. At napapaisip din naman si Charion na ang pangalan na ito ay napakaganda kaya't siya ay napapangiti na lang. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad,
At makikita din naman na umabot na sila sa mga parte ng kawayanan sa lugar na ito. At habang sila ay nagpapatuloy pa, ay nagagandahan din naman si Charion sa garden sa likod ng kanilang lugar. At sinabi din naman ni Joke Legion na ipinagawa niya ang garden na ito ilang buwan na ang nakalilipas. Ngunit biglang napahinto si Charion, at para bang meron siyang nakitang kakaiba. At napatanong ito sa ating bida kung ang nakikita ba niya ay isang trap, at sinabi din naman ng ating bida na ito ay simpleng trap lamang para hindi makalabas ang mga ingay. At sa mga sinabing ito ni Joke Legion, ay nagtataka din naman si Charion kung bakit niya gugustuhin itrap ang mga ingay sa loob. At ang kasagutan dito sa lahat ng kanyang mga katanungan, ay ipinakita na lang ni Joke Legion kung ano ang nasa loob. Kaya't nagugulat na naman ang babae, at isa na namang kakaibang pangyayari ang kanyang nakikita. At dagdag pang sinabi ng ating bida na sa katotohanan ang Azure Heaven Sect ay sinisimulan ng ayusin at ang kanyang mga tauhan ay ginagawa ang lahat para magamit na ang lugar na ito sa lalong madaling panahon. At sa buong determinasyon ni Joke Legion, ay abot kamay na niya ang kanyang mga plano sa buhay. Ang kanyang pagsakop sa buong mundo ay magsisimula sa kanyang bagong sect na ginawa at sa mga bagong tauhan pang kanyang marerecruit para mas lalo pa siyang maging matagumpay sa mga susuungin nilang mga laban.